Isang umaga noong Disyembre, may isang barkong nahihirapang dumaan sa paliko-likong Ilog Pasig. Ito ang Vapor Tabo na papunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit maluwat ang ating pagdalo? Atensya na po, Doña. Baka matamaan po natin mga bukirito. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako bakit walang nakakaisip nito. Buksan natin ang isang bagong ilog sa pamamagitan ng pagpukay ng isang kanal. Nang sa gayon ay isarado na lamang natin ang Ilog Pasig. At paano naman ang strategy at manggagawa? Ipagawa ito sa mga bilanggo. At kung kukulangin ay pagilusin natin ang buong bayan, bata't matanda. Ngunit, naguluhan lang may dudulot niyan. Tiyak ako na hindi maghimagsik ang pulong ito. Ibang kwento naman sa ilalim ng kubyerta. Rinig na rinig ang makina ng barko at ramdam na ramdam ang singaw ng mga tao. Magtatatag kayo ng akademya na magtuturo ng wikang Kastila? Sigurado akong hindi yan matutukan. Ngunit naregaluhan na po namin siya ng 2 kabayo. Nangako na rin po siya sa amin. Paano ang inyong pondo, guro at pasilidad? Ang mag-aaral po ang mag-aambag ng salapi. Mayroon na rin po kami mga guro, kalahating Pilipino, kalahating Espanyol. Nag-alok din po ang aming kaibigan na si Makaraig ng isa sa kanyang mga bahay. Mainam naman. Sana kayo'y maging matagumpay. Ako'y mauuna na. Basilio, kumusta naman kayo? Ayos lang po, Ginoong Simuor. Kasama ko po ngayon ang aking kaklase na si Kasagan. Sa ganun ay mabuti pa't samahan niyo kung uminom ng serbesa. Pasensya na po, hindi po kasi kami umiinom ng serbesa. Sabi nga ni Padre Camora na ang labis sa pag-inom ng tubig ay maaaring maging isang sinyalis na ito'y magpapasamalan. Sabihin mo po sa kanya na kung siya ay umiinom ng tubig sa halit ng serbesa ay mapapagulan po niya. Pakisabi rin po na ang tubig ay nakakapawi ng apoy at kung galit ay nagiging mapusok na baha. Sindakilang sigot. Maaaring ang isang tubig ay maging isang ilog. Mapusok ka ngayon. Hindi mo ba alam na siyang tagapagpayo ng Kapitan General? Talaga? Saan ba sa naman napatay si Guevara? Ba, bisas ko pa ba? Ayon sa kwento, Doon kayo! Dito kami! Habulin si Ibarra! ano naman ang nangyari sa kanyang bangkay? Sinama sa kanyang amo.
Hindi ba isa rin siyang filibustero? Yan ang natawag kong pangmungan pag-ibig. Sabi ko palagi, yan na sa akin, hindi maranay, hindi na mga filibustero. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan, nakatira si Tata Selo at ang kanyang anak na si Kabesang Tales. Ito po ba, Tay? Hindi po ba sapat ang ating pera para sa pag-aaral? Pasensya na, Huli. Pangako ko, sa susunod na taon ay ipapadala na kita sa Manila para mag-aral. Tay, saan ka pupunta? Huwag ka pang magdadala ng itak. Hindi mo ipinagbabawal yan. Kailangan kong bantayan ang ating pinaghirapan. Isang gabi ay pauwi na sana si Kabesang Tales, hawak ang kanyang sandata at mga dokumento nung may hindi siya inaasahang makita sa dilim. Tumigil ka! Bakit may dala kang sandata? Hindi ba sinabi namin na bawal dalhin ito? Samahan mo kami! Bitawan niyo ako! Pagkatapos ng isang mahabang biyahe galing sa Maynila ay nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbukas niya ng pinto ay may sumalubong sa kanya. Basilio, halika pumasok ka muna. May balita pala ako sa'yo. Ano po iyon? Nabihag si Kabesang Tales. Bakit raw po? Nadala daw siyang sandata kaya inaras. May po ba? Paalam, Nay. Hanggang sa susunod na muli. Paalis na sana ang binata nang may narinig siyang kaluskos ng dahon at nakaaninag din siya ng isang anino. Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Labing-tatlong taon na po ang nakalipas nang ilibing natin ang aking ina sa co-op na ito. Bakit? Namamalayan mo ba kung sino ako? Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat na maliban sa akin ay napatay na. Sa huli, pamahali sa kanila. Ano po ang balak ninyo? 13 taong ko na ang pinaplan. Naglagalag ako ng mga salapi at alahas upang matupad ito. Nais ko muli pabagsak ang pamahalaan at padaliin ang pagkasira nito, kahit na maraming dugo ang dumanak. Ganun po ba yung balak ninyo? Hindi po ba kayang masolusyonan sa mapayapang paraan? Kabataan. Hinihiling niyong lumaganap ang wikang Kastila? Ano bang hinahangad niyo? Pag naturuan ng lahat ng wikang Kastila ay magkakaroon ng pagkakaintindihan at mapapalapit ang mga pulo sa mga pamahalaan. Basilio, anong iisipin ng iyong ina at kapatid? Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Sa araw na magbagong iyong isip, hanapin mo lamang ako bahay sa school. Doon ay paglilingkuran kita ng buong puso. Hihintayin kita.
Pagkamulat ni Huli ay tinignan niya ang rebulto sa tabi ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang berhen ng 250 piso na kailangan niya. Ngunit walang nandito. Pagbalik po ni Ama, pakisabi na lang po na nakapasok ako sa kolehiyo. Ang amo ko'y marunong mag-Kastila, hindi kayo makakatagpo na ganun kamurang paaralan. Pagkatapos lumuwas ni Huli ay tinignan ni Tata Selo ang mga taong nakabihis para mamasko at magsimba. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumating ang kanyang kamag-anak. Maligayang Pasko, Selo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, napipi! Nakarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Kabesang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Kabesang Tales sa tulong ng paltang na ipon ni Huli. Nang dumating ang kabesa sa sariling tahanan ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at di na halos makapagsalita sa buong maghapon. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihigaos ay hindi pa rin nalilimutan ni Kabesang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Yani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayon yung marahil ang mga alahas na pangkaraniwan, huwad lamang. Siya nga, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman at ako'y mga matatandang alahas. Meron pa akong mga kwintas ni Cleopatra at sadyang natagpuan sa piramid ng Ehipto. Mga singsing ng mga senador at ng mga Ginoo na taga-Roma at natagpuan sa mga guho ng Kartago. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Lahat ay bumili maliban kay Kabesang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili na lahat ang mga alahas ng aking anak at ang natitira ay wala ng masyadong halaga. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri ito ng mabuti ni Simon. Yun nga ang sinuot ni Maria Clara nung pista sa San Diego. Ibig ko pagkakayari. Magkano niyo ito ipinagbibili? Naibigan ko ang agnos na ito.
kung natanggap pa kayo ng 100 o 500 piso? Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isangguni sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang trailing tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukiring. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales, gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnako niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing yun, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang trailing tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari sa lupain ni Kabesang Tales. Sa wakas, mahanap ko na rin ang aking hinahanap. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng tersilyo sa sala ang mga opisyal. Pinag-usapan ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Mataas na hiling. El deseo es sospechoso. Isang anyo ng paghihimagsik, pag-aalsa. Kapitan General, alalahanin niyo na ang wika ay isang mahalagang sandata. Pobres estudiantes. Makikita niyo ang lahat ay sa salamin lamang, pawang mga kadayaan. Bueno, magsiupo na ang lahat. Ito ay among natagpuan sa isang libingan nasa Piramide ni Khufu. Huwag ka! Padre Salve! Si Placido ay naglalakad at nakita niya si Simon. Mang Simon, hihingi po ako sa inyo ng tulong. Ibig kong maging malaya. Ako'y manggugulo sa alang-alang ni Maria. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang hindi kakampi sa amin ay tutuloy bilang isang kaaway na dapat pasahin. Gusto kong ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nagkakatulong yung usap. Ngunit, Ginoong Simon, ayon po sa balita ay si Maria Clara ay nagpakamatay na. Tawad po, pero wala na po siya, Ginoo. Hindi yan maaari! Hindi yan totoo! Namatay siyang hindi mo lang nalalaman na buhay pa ako. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy roses ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan na yan lang nakadaman ng wagas
Pero isang ko, ay ako ginagustuhan bilang bagong mag-asawa. Isang pag-ibig ang napawi kay Isagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Pilaes. Nakaupo at nagbabasa ng kanyang Biblia si Padre Florentino. Dumating ang telegrama na sinasabing may Kastilang daragpin. Si Simon ang tinutukoy ng telegrama at ito ay dumating sa kanyang tahanan 2 araw na ang nakalipas. Natigil sa pagbabasa si Padre Florentino nang maisip ang makahulugang balighong ngiti ni Simon. Bakit at para saan ang mga ngitiing? Bakit? Bakit sa akin siya lumapit din isa siyang mayamang mag-aalahas? Paano ko siya may liligtas? May Diyos na lumagabay sa atin, hindi ba? Oo. Lagi siyang nakibabay sa atin. Nais kong magpakumpisan. Ayokong mamatay ng may kasalanan. Mamayang 8:00 ng gabi pupunta sa laray ko upang dakpin ako. Buhay man o patay. Makikinig ako. Totoong bumalik ako rito para maghiganti. At pagbayain ng mga makasalanan dito sa ating bayan. Nasawi ang aking ama. Nawala ang aking kapangyarihan nang umiibig ako kay Maria Clara. Sa tulong ng mga kayamanang itinaong ko sa gubat, ako'y nakapunta sa ibang bansa at doon ay nagsumikap mga lakal upang sa aking pagbalik ay may kapangyarihan akong taglay at hindi lamang nagpalit ng ngalan. Ako, si Crisostomo Ibarra, ay nagkamali. Patawad. Tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang anak. Kaya alam kong ikaw ay kanyang patatawarin. Sa kapangyarihan ipinagkaloob sa akin bilang isang pari, naway patawarin ka ng Diyos. Go. Mga kapatid. Ay, paglingadit camera. 1, 2, 3, go. Go na ya. Tutry ko. Simoon and Basilio deleted scene. Gangnam Style. Wow. Bimbado ko yung so. Go. Maligaya. Camera. Go na. Marabilis. Go. Marahil naman at ako'y may mga Tarantado. Laka mo. Atla ka, makaibagat kan man lang. Ayos, nagiginita eh, buk. Go. Go. Bueno. Anay lang. Pag-serve po, mga 1 second sa. Ba't gagalit eh? Go. Ako'y nagbalik
para maglantad ng mga kasalanan. Kasamaan. Go. Namatay siya. Hindi man lang nalalaman na buhay pa ako. Yung katong-katong lataw. 1, 2, 3, go. Go. One, two, three, go. Tikiti siya